MySug Leaders nagkaisa na, nagkaroon ngayon ng MySug Leaders Forum sa Antipolo, Rizal. Attorney Vice Rodriguez, Attorney Trixie Angeles, Dr. Lorraine Bedoy at iba pa ang nagsalita. Mayor Rama ng Cebu City ay sasali na rin. Panuorin natin. Sabi ko, na-cancel yung meeting namin. Tapos sabi niya, ang tuloy yung meeting natin, Mike, baka we will do it July, perhaps maybe after the SONA, and we will do it sa Cebu City. Yung Council of Elders, yung mga remaining officers, nakita sa picture. Meron ito. Nakita natin. Yan. Sir, ano bang mga pinag-usapan nyo? Kailan lang ito, Mayor? 10 o'clock yan hanggang almost 2 o'clock. Wow. Pero yung bahay dyan, I think I arrived before 6 o'clock. Ilan lang kami dyan. Saka marami kami pinag-uusapan. Yung iba hindi pwedeng isi-share. Kasi hindi naman po pwede yung what we talk there should be left there. But mayroong akong nagsasabi sa presidente. Yung pasalamatan, yung ating mga nasa social media, yung vloggers, yung SMNI. Dahil kung wala kayo, suppress na yung traditional media. But traditional media, lanaw yan. Dito tayo sa new media. Dito tayo sa social media. Dahil dito, hindi mo kayang pigilan dito. Real time. Lahat tayo pwedeng maging media. I-upload mo lang naman yan eh. Sabay-sabay, simultaneous. Ito yung malaking kabalintunaan na ginagawa ng pamahalaan. Pinipigil nila ang ating mga rallies dahil ayaw nga nila malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Balikan natin itong issue sa South China Sea. Pag kayo'y nagbabasa ng pahayagan o nakikinig doon sa media na influence by the Americans, parang mamayang gabi ay magsisimula na ang digmaan kung hindi pa man nagsisimula. Because they're pushing the agenda of the United States. Hindi interes ng Pilipino makipagdigma. Unang-una, hindi pa tayo nakakabangon sa bangungot na dulot ng World War II 80 years ago. Mahirap pa rin tayo. Mahirap pa rin ang Pilipino. Yung nagsasabing mahirap sila noon, hanggang ngayon mahirap sila. Hindi nag-improve ang kanilang kabuhayan considering that yung World War II happened 80 years ago. And here we are today, 2024. Nag-uusap na naman tayo ng digmaan kalaban ang higante, ang superpower at nuclear arm China. Meron ba tayong away sa China? Meron tayong hindi pagkakaunawaan pagdating sa iba't ibang claims dyan sa South China Sea. Pero mas maraming claim ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Ang Pilipinas, I think we only have 9. Ang Vietnam, I think they have more than 20. Eh bakit hindi nakikipag-away ang Vietnam sa China? Ang Japan may claim. Ang Malaysia may claim. Pero walang nagtutulak ng digmaan sa mga ito. Bakit? Sapagkat yung mga leaders ng bansang nabanggit na merong claim din dyan sa South China Sea, malinaw sa kanila na ang kanilang foreign policy ay nakasentro doon sa kanilang tinatawag na national interest. Ang Pilipinas ngayon, isinusulong ang foreign policy, hindi national interest ng Pilipino, kundi ang national interest ng bansang Amerikano. Wala tayong diferensya supposedly with the Americans. Mahal natin yan. Nakipagdigma sa atin yan ng World War II. Nakipaglaban, shoulder to shoulder. Dumanak ang dugo, magkakasabay, Amerikano at Pilipino. Lumaban yan. At salamat sa kanilang tulong. Pero hindi ibig sabihin at hindi dapat mga hulugan na sunod-sunuran ang Pilipino sa Amerikano. Magagaling po tayo mga Pilipino. Kaya kahit na 80 years ago na yung World War II, kahit paano, we're still afloat somehow. Pero hindi bumubuti ang buhay. Ang bumubuti lang ang buhay ay yung mga politikong kupit ng kupit sa kaban ng taong bayan. Itong nangyayari sa South China Sea, hindi natin kayang makipagdigma. Hindi natin kakayanin. At hindi dahil meron akong defeatist attitude, hindi. That is reality. I'm just being realistic. Hindi natin linyada yung gera. Makipag-usap tayo.
nasa payagan, meron daw tayong sundalo na naagrabyado at naputulan ng daliri. Talaga namang dapat kondinahin kung ano man ang ginawa ng tropa ng China, whether that is the China militia or the Chinese Coast Guard. Kung ano man yan, hindi dapat yung ginawa sapagkat binasaktan ng Pilipino. Kaya lang kung titingnan natin mabuti, ano ba story ng ng South China Sea na yan? Bakit ba nawala sa atin yung Scarborough Shoal? Ito yung isang inconvenient truth na itinatago sa ating Amerikano. Nawala sa atin yung Scarborough Shoal nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpadala siya ng gray ship o yung tinatawag nating Navy ship. Eh yan, kahit yung pinagbibida nila na desisyon ng tribunal, sinabi na yung lugar na yan ay traditional fishing grounds ng mga claimants. Kasama na Taiwan, kasama na Vietnam, Malaysia, Pilipinas, China. Traditional fishing ground. Meaning, panahon pa ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag nating pasukan, wag nating i-militarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng standoff. Na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso Ang payo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, ng Navy ship. Na ang katotohanan, hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So, yung tuto, yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin nung panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interest ba natin ito? Hindi. Interest ng Amerikano ito. They want to remain the world, they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluensya dito sa bahagi na ito ng mundo. Wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo, ang isinusulong natin, yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na naputulan ng daliri, talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinobok o tayo ang nagpo-provoke? Dapat maghihinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, huwag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklab ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulong ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan, pero bahala kayo sa buhay nyo. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa? Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauubos na nga, mahigit kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. Yan ba ang gusto natin mangyari sa Pilipinas? Handa ba tayo makipagdigma at mamatayan ng milyon-milyong Pilipino? Yung sundalong na disgrasya, ginagamit lang silang laruan. Ginagamit lang silang pawn ng nagpapagamit na administrasyon sa mga Amerikano. O ngayon, may nasaktang Pilipino. Anong gagawin ng gobyerno? Umabot na tayo sa sukdulan. Anong gagawin ng gobyerno? Magdedeklara sila ng giyera? Magsasalita na kinukundina ang China. Ilang beses yun ang kinundina. Ang problema, yung mga nagtatapang-tapangan na sa loob lang ng air-conditioned offices nila. Utos lang ng utos. Ang kawawa yung mga sundalo natin na nasa front line. Madali mag-utos when you're 1,000 kilometers away from the scene of the action. Why don't they go there? Why don't they board the vessel, whether it be a civilian vessel or the Navy vessel? Sila ang mamuno. Lumabas sila sa comfort of their air-conditioned offices. Sila mamuno. Nung resupply and rotation mission, sila mamuno. Hindi ko sinasabing hindi natin dapat bigyan ng supply yung nandoon sa BRP Sierra Madre. Dapat na tao yun, atin yun, Pilipino yun. Pero hindi tayo dapat makipagkiskisan sa bansang China. Hindi natin kaya. Huwag tayong magpauto-uto sa interes ng Amerikano. Bibitawan tayo niyan. Bakit ba naging popular yung salitang I shall return?
Ibig sabihin, hindi tayo priority. Tatapusin ko muna yung digmaan doon sa Europa. Babalikan kita. Bala muna kayo dyan. It's popular. Kasi ganun talaga eh. Kung sino yung nagtagumpay, siya susulat ng kasaysayan. So, naging popular yung I shall return. Bakit mo muna kami iniwan? Hinuli mo kami eh. Noong nagkamatayan na, yung higit kumulang 1 milyong Pilipino, noong World War II, tsaka ka bumalik. Is it because Europe is more important than the Philippines? Yun ang dapat nating pag-isipan. Huwag tayong papayag. Kaya rin nandirito ang hakbang ng maisog. Because they are violating the Constitution. Article 2, Section 2 of the Constitution is very explicit that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Sa ating saligang batas, walang puwang ang digmaan. And yet, yan ang itinutulak ng ating pamahalaan. Is not that a violation of our Constitution? Article 2, Section 7, that the Philippines shall pursue an independent foreign policy, not an American-dictated foreign policy, taking into consideration national territory, ating sovereign territory, ang ating sariling pagkakalinlan. Malinaw sa saligang batas yan. Kaninong interes na ba ang isinusulong ng gobyerno? Interes pa ba yan ng Pilipino o ng ating mga kaibigan at alyado, our oldest treaty ally, ang Estados Unidos? I have my siblings in America. May mga kapatid ho ako ron. And America has been very good to them. Walang debate ron. I've been to New York. At doon, malaya tayong nakapagpahayag noong Independence Day celebration kasama ang ating mga kababayan. Subalit, ibang usapan na. Pagsisirain mo na yung bansa natin, pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalin mo na yung Pilipinas sa digmaan. Maraming mamamatay. Hindi tayo handa ron. Ngayon, yung mga ayaw, pakinggan yung ating panawagan na no to war. Bakit hindi sila mauna? At sila yung nandoon sa frontline. Kesa yung mga kaawa-awa nating sundalo, ang nagagamit, baka mamatay pa yan, ang napuputulan ng daliri. Of course, iba rin naman ang disiplina ng sundalo. Susunod lang yan, bawal magsalita yan, bawal magreklamo. But still, you cannot play and you do not toy around with the lives of any Filipino. Huwag nating paglaruan. Hindi tayo handa. Imagine ninyo yung Ukraine. Imagine din ninyo yung digmaan ng Israel at Hamas. Pag dumating yung panahon na pinipigilan ng hakbang ng maisog, itong ating no to war advocacy, mas madali nating mapigilan kung pakikinggan tayo ng pamahalaan. Mas mahirap pigilan ang isang digmaang nagsimula na. Kasi papasok na dyan yung amor. Papasok na dyan yung sinong tama't mali. Papasok na dyan yung distraction. Papasok na dyan yung mga namatayan. Mas mahirap mong awatin yun. Kaya tayong mga Pilipino ngayon dapat magbigkis-bigkis at pigilan natin na mapunta tayo doon sa direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Hindi inosente China. Marami silang pagkakamali. Pero hindi gera ang sagot. Pera nga ba nila yan? Nakakatikim naman tayo ng mumoy. Okay na ba sa inyo yun? Okay na ba sa inyo yung binibigyan kayo ng ayuda na nakakaperanggot? Pagkatapos napakalaki ng kapalit? Okay na ba sa atin yon? Salamat sa isang sumagot. Okay na ba sa atin yon? Ayun, oh. May sumagot na. Eh sa harap ng napakaraming issue na ito, ang dami-dami ng binanggit ni Atty. Vic, siguro naman, unti-unti na namumulat yung mga mata natin. Unti-unti na nabubukas yung mga tainga natin. Hindi na natin muna pansamantala, no? Sabi kasi, dalawa-dalawa yung sinasabing request. Yung isa, baka pwedeng agaran, mag-open forum na. Yung isa naman ay pakainin na tayo. Pwede bang mag-request sa inyo? Buksan muna natin yung hapag para doon sa open forum, sa press con, bago po tayo mag-open forum at habang kumakain tayo. Okay lang po ba yon? Sasabay natin sa open forum yung ating pagkain. Okay lang ba yon? Kaya pang tiisin? Total, nagkape naman yata tayo kanina eh.
Anyway, bago po tayo pumunta doon sa ating sinasabing press conference, ina-acknowledge po muna natin, sabi ko sa inyo, marami tayong battery of speakers sa araw na ito. Ina-acknowledge po natin ang pagbibigay sa atin ng panahon ng isa po sa ating mga kaibigan na lumalaban para sa ating bayan. Palakpakan natin ang ating pong isang kaibigan, ang tunay na maisog, Attorney Glenn Chong. At hindi po dyan natatapos ang bilang ng ating mga tagapagsalita. Narito rin po ang isang magiting. Sabi kanina ni Atty. Vic, nakulong. Ito po nakulong para sa bayan. Palakpakan po natin, Dr. Lorraine Baduy. Ito na po kayo, ma'am. At dahil narito na po yung ating mga tagapagsalita, buksan po natin ngayon yung ating hapag para sa ating pong press conference. Magandang hapon. Ito po ang press statement ng Hakbang ng Maiso. Okay. At 2:21 p.m. June 19, 2024, Vice President Sara Duterte has ceased to be part of the official family of the administration of President Ferdinand Marcos Jr. She personally went to Malacanang to tender her resignation as Secretary of the Department of Education and as Vice Chairperson of the NTF-ELCA effective July 19, 2024. Vice President Duterte was one of the few bright lights of an administration that has started strong but has gone terribly wrong. At the time of her resignation, she got the highest approval rating in all the credible surveys, while the Department of Education, which she headed until her resignation, was the most trusted and best performing agency under the Marcos administration. On top of this, this is the runaway leader. She's the runaway leader in all the surveys for the most preferred candidate in the 2028 presidential elections. As it turned out, this sort of became her undoing in an administration where excellence is an exception. She was hailed to court over confidential and intelligence discretionary funds, threatened with impeachment in Congress, included belatedly in the charges before the International Criminal Court, and questioned by the Commission on Audit. What makes it painful and regrettable is that the baseless accusations against her were all initiated and sustained by allies of President Marcos. All the while, the Filipino people suffer from the worsening economy, deteriorating peace and order, unchecked graft and corruption, government incompetence, and real and present danger of war. Instead of addressing these pressing concerns, the Marcos administration has resorted to massive payouts that further drain already badly depleted government coffers. Alarmed and concerned, former President Rodrigo Duterte was forced to come out of retirement to address these pressing issues, including the President's drug problem, and more importantly, to denounce the bogus People's Initiative, which is nothing but a shameless scheme to change the Constitution, not just to guarantee the lifting and extension of term limits, but to perpetuate the ruling family's grip on the presidency. This led to the birth of the Hakbang ng Maisog, a timely step in the Filipino people's struggle for transparency, accountability, peace, and security. After the opening salvo in Davao City, the Marcos administration scrambled to meet the challenge. Instead of shaping up, it resorted to suppression of the people's rights to free expression and seek redress of grievances. Abusing the powers and resources at its disposal, the Marcos administration denied application for rallies in Bustos, Bulacan, Dumaguete City, Tacloban City. Davao del Norte Governor Edwin Hubahib and Cebu City Mayor Michael Rama were suspended after allowing rallies in Tagum City and Cebu City respectively. The Marcos administration, however, showed its worst in Tacloban City, the stronghold of Speaker Ferdinand Martin Romualdez and hometown of the mother of President Marcos. Unlike in Bustos and Dumaguete, where only the proposed rally sites were sealed off, all the public parks were turned into virtual depots of trucks and heavy equipment. Among others, all the plane tickets on the rally date and the day before were suspiciously sold out.
The suppression of these basic rights enshrined by the Constitution in the Maisog rallies and all forms of protest against the Marcos administration's abuse of power and resources will not succeed. For as long as the needed reforms, particularly those addressing the basic needs of the people, remain unaddressed, the voices of the brave will not be silenced. With the resignation of Vice President Duterte from the Marcos administration, the last facade of law and order and public service has been removed. Worse, the threat of war looms bigger as the Marcos administration sees it as a justifiable option to declare martial law and remain in power. As the nation's second highest ranking public official, the most credible and popular one at that, Vice President Duterte is in the best position to lead the people's voice against the excesses and abuses of the Marcos administration and to prevent war from breaking out. In line with this, the Hakbang na Maisog Coalition for Transparency, Accountability, Peace, and Security, therefore, extends this invitation to Vice President Duterte to take over the helm in this historic and heroic struggle at this crucial juncture of our nation's history. We stand solidly behind the courageous decision of Vice President Sara. The time has come for all equally patriotic and peace-loving Filipinos to make a stand and save our country from the morally bankrupt Marcos administration. No to Chacha, no to martial law, no to war. Transparency, accountability, peace, and security now. Defend the flag. Mabuhay si Vice President Inday. Thank you so much for your question. No, right now, how I feel, that's what you asked about, how I feel when she resigned as DepEd Secretary and Chair of the NTF-ELCAC. My heart is filled with nothing but love and gratitude for our Vice President. Because in this administration, she was a beacon of light. Puro kadiliman ang nakita natin. In the midst of all this kawalangyaan, brazen, and shameless impunity of stealing from the Filipino people and utter lack of respect and walang public service, she shone bright because siya ang totoong public servant. She showed it, and we are very grateful to the Filipino people for giving also back generously their trust and approval of our Vice President consistently since she sat in office while the President's trust and approval ratings plummeted. So right now, this is all I really feel. Love and gratitude that we had her as the DepEd Secretary, most especially because nag-co-vice chair siya ng ELCAC. No? So isang public servant na napakaliwanag kung saan siya nakatayo pagdating sa CPP, NPA, NDF, hindi siya nag-waiver, walang politika-politika at sinubukang bahiran ang kanyang dangal, no, ng katiwalian daw, pero hindi dumidikit talaga kasi hindi siya magnanakaw katulad nila. So ako yung nagpapasalamat lang na meron tayong ganong klaseng Vice President at a time of turmoil and darkness in our country's chapter right now. So that's it. Thank you, Mark.